Hello, what is up mga moms or sir ma'am? Ako po si Ralph C. Fry, isang visual artist from Manila, Philippines. And today we are going to customize the ZD Toys Thanos na action figure. So first, tanggalin muna natin tong head niya. Okay, let's pop off the head and sprayan natin to ng flat black. Okay, kasi medyo nagkaroon na ng discoloration yung kanyang armor. And i-recolor na natin siya. Pati itong skin, recolor na natin. Okay, pati itong hands and this one, yung weapon niya. Okay, so we're gonna spray this one lahat ng surfaces flat black. Tapos ito yung boss ni na spray paint na gagamitin natin, number 4 flat black. Okay, so yun mga ma'am sir, ito na yung status ng ating action figure Thanos na ZD Toys. Tapos meron na rin pala akong ginawang battle damage dito sa kanyang armor, chest armor. So ang ginamit ko rito, I think heated na metal. Hindi ko na matandaan kasi ang tagal na rin. So, na-spray na natin to ng 2 coats ng flat black from Bosni spray paint. Ngayon, mag-add tayo ng dry brushing using Vallejo Metal Color Steel. Okay, for dry brushing method, make sure na konti lang yung paint na nasa paintbrush. I recommend na mas old yung brush na gamitin niya for dry brushing para mas mag-glide niya yung yung mga surfaces, mas mag-glide niya yung paint, madadrag niya yung paint across the surfaces. Yun lang yung preference ko. Pero kung meron naman kayong bagong brush, okay din naman yun. Preference ko lang yung mga old brushes. Kaya ito yung mga ganito, sinisave ko talaga for mga dry brushing purposes like this. So for the dry brushing technique, nag-add tayo ng weathering, nag-add ng highlights, and na-emphasize yung sculpt details ng action figure. Okay, after ng dry brushing, mag-a-apply naman tayo ng white acrylic paint dito sa chest para makagawa tayo ng skull. So dry brush lang tayo dito. Tapos dito, pag natapos na natin tong skull na shape, pwede na tayo mag-paint ng skull details with black acrylic paint. Okay, so dito sakto naman din na yung armor niya merong slot for the eyes. So try natin dito. Okay. Paint lang natin. So base coat lang ginagawa ko. Tapos mamaya pwede naman nating gawa ng pwede tayo mag dry brush. That's the eyes, and lagay natin yung nose, maybe something like, ibahin naman natin, no? Kaya ganito, pwedeng ganyan, okay. Tapos matiin natin dito sa gitna. You can do lines here, okay, hanggang dito sa baba. Tapos dito rin i-divide lang natin yung white na paint into 1, 2, 3, 4 para siyang punisher na punisher na skull. Okay. Okay. Then after this, pwede naman tayo mag-apply ng black na paint for dry brushing para hindi sobrang linis ng white. Ayan. So balik lang natin yung grunge na black paint. Okay. Hanggang sa baba. Okay. And then after nito, pwede tayo mag-add ng mga streaks, mga white na streaks. Ayan. Okay. And then yung mga straps, paint natin siya ng leather brown. Leather brown base coat. Tapos we are going to use cargo brown for dry brushing.
Tapos, cargo brown naman yung ano natin for dry brushing. Okay. Para maka-add tayo ng, pwedeng mag-add din ng highlights using yun nga, the dry brushing method using the cargo brown paints from Hero Paints. Okay, we're done. Okay, next step is to apply silver, copper, and gold paint details dun sa different parts of the armor. Okay, silver dito sa blade niya. Okay, tapos mga copper naman. So pipili lang tayo ng mga parts na pwede natin lagyan ng mga iba't ibang paint for additional color separation and contrast. Okay, next step, we are going to add blood effects using Hero High Pigmented Water-Based Acrylic Warm Red. Gagamitin nating applicator ay sponge. Okay, so dab lang natin yung sponge na merong red paint dito sa edge ng blade. Pwede rin tayo maglagay ng blood effects dito sa body armor ni Thanos. Alright, we are done with the Thanos ZD Toys action figure custom repaint project. So this is the front, side, the back, and the other side. Tapos ito yung kanyang weapon, ito yung blade, and here are the other accessories. Ito yung alt hand niya na pwede mo ilagay dito. Actually, ang hirap ilagay nito eh. Sana ba yun? Ano ba yung natatanggal dito? Ito, itong part na to, nahuhugot tong buong gauntlet. Okay. Kung gusto nyo ilagay yung normal hand niya, pwede rin naman. Okay. And ito rin yung mga dalawang alt hands niya. Okay, for the project recap lang natin. So ang ginawa natin dito, in-sprayan natin ng flat black yung buong action figure except the face. Okay, after that, dry brush tayo with using the steel na paint. Ito yung ginamit natin, Vallejo. Tapos after nun, nag-apply tayo ng skull details dito sa kanyang chest. Ito yung kanyang feet. Tapos nag-apply tayo ng leather brown na paint details yan sa straps niya. Apat na straps. 1, 2, 3, 4. Tapos, tama o, dun sa kabila. Ito yung pang-apat. Tapos, sorry. And after that, gold details naman. Gold armor details naman using ito yung mga metallic paints natin like Vallejo gold, tapos meron din tayong silver and copper. Yan. So yan yung mga dinagdag natin na paints. So namili lang ako ng mga parts na lalagyan natin ng ito, silver tong blade, copper itong part na to that holds the blade. We have also gold parts here at the shoulders, and at the back may mga ginawa lang din tayo mga sections na copper and gold para lang magkaroon tayo ng additional contrast and color separation. And pati dito sa feet meron din. And also yung last step na ginawa natin is to apply blood effects using warm red, and yung applicator natin ay sponge. Tapos dito naman sa face, nag-apply ako ng black wash and dry brush na white and intense violet na mixture para lang magkaroon siya ng highlights. Tapos itong helmet niya or head armor, medyo bumubuka lang itong part na to, yung sa may cheek area. So ang ginagawa ko, pag i-equip na siya, yan, hino-hold ko na lang to. Yan, hino-hold ko na lang yan para ma-hold niya yung position na naka-dikit sa cheeks yung head armor. Kasi pag hindi, nakabuka siya. Yan. Yan, nakasara. Mas dikit siya sa cheek armor. So, removable yung head armor, and sa articulation, wala naman din na bago.
Yan. So you can still move the arm. So since this is a custom repainted figure, yun nga, be very careful sa pag-articulate. Kasi syempre pag may friction, meron pa rin chance na magkaroon ng mga paint rubs or minor paint rubs or paint scratches. Tapos nga pala, lalagyan ko pa rin to ng Boss Knee top coat, yung flat clear na ginamit natin for the primer nung kanyang face. So same lang yung primer na ginamit ko for the face, and yung top coat na gagamitin natin, same brand lang din, and same spray paint type. So yun mga ma'am sir, ito di-display natin to sa Green Hills para makita nyo siya in actual. And medyo sa joints medyo loose lang to. Actually ito, ang tagal na nito sa sa stock ko. So nag-audit ako ng stocks, and sabi ko natin i-custom ko to kasi sayang kasi nag-discolor na rin yung armor niya. So ginawa ko, ay medyo loose lang tong part na to, itong legs, loose legs. Pero kung tatayo naman siya, tumatayo naman din siya, wala naman problema dun. Okay. Kung di-display lang, nakatayo lang siya, I think kung gusto nila mag-add ng black version na sa inyong display, yun, pwede to. Okay, so that's it mga ma'am sir, thank you very much for watching, and see you sa next video. Bye bye. Ito mas close up na shots. Yan. Okay. Okay. Dito. Back. And feet. Tapos itong gauntlet niya, nilagyan ko na lang ng maraming blood effects para ito yung parang gamit na gamit niya sa arm, sa war. Yung battle damage talaga. May level of weathering din talaga to mga ma'am sir. So a lot of dry brushing, base coat, and ito yung physical damage niya sa chest armor. Okay? So that's it. Thank you very much for watching, and see you sa next video. Bye bye.